people who will not like us. But that is okay. Every day, you will meet people who will be bad to you. But you can face them with a good attitude. God has graced you with a good heart. Please, face these ungrateful people with a gracious heart. Also understand that if you keep on trying to please people in your life, you will become disappointed and be depressed. Yan ang dahilan ng ating kalungkutan. Bakit ang iba sa atin nawawala ng gana, ayaw na maging mabuti? Kasi dinidepende nila ang kanilang kabutihan doon sa sasabihin ng ibang tao, doon sa reaksyon ng ibang tao. But we have to accept the fact, we have to embrace the truth that you cannot please everybody. Amen? We have to understand that when people look at you, they do not see your goodness. They do not see the good things that you are doing. Because most people will judge us based on their insecurity. Mahirap pasayahin minsan ang ibang tao kahit na ginagawa mo na yung the best mo sa kanila. Ang karamihan kasi ng mga tao, mainggitin. Karamihan kasi sa mga tao, makasarili. Di po ba? And yet, even if it is difficult to please others, the good news is, it is easy to please God. Because nothing is more pleasing to God than doing His will. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Kung gusto mo man huminto sa pagiging mabuti, kapatid, tandaan mo ito. Kailangan ng mundo ang kabutihan mo. May mabuting tinanim ang Diyos sa iyo. Kahit na ikaw ngayon ay nalulungkot, may sakit, pagod, nalilito, naliligaw, hindi ka sigurado, may kabutihan pa rin na tinanim ang Diyos sa iyo. Others may not like you, but remember, God loves you. And that is what truly matters. Di po ba? Ang mahalaga, mahal ka ng Diyos. Hindi ganoon kahalaga kahit na hindi ka nila gusto. Ang pinakamahalaga ang Diyos. Gusto ka niya. Mahal ka niya. Amen? Others may hate you, but remember, a lot of other people need you. Kailangan ka ng napakaraming tao. Kawawa naman yung mga ibang tao na kailangan ka. Kung susuko ka, paano na lang sila? Di po ba? To your haters, your good deeds are not good enough. And yet, for your loved ones, your friends, and for God, your good deeds is more than enough. Tandaan po natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kapag tayo gumagawa ng mabuti, nagliliwanag daw ang mundo. May people see your good work, and through it, you glorify your Father in heaven. Walang nasasayang na kabutihan, tandaan niyo po yan, lahat ay nakikita ng Diyos. At pinagpapala tayo sa ating ginagawang tama, sa ating ginagawang mabuti sa iba, sa ating pagsunod sa Kanya. Yes, being good does not guarantee you that people will treat you well. And yet, if you are good, you are guaranteed a blessing from God. Kung man ayaw ka ng iba, hayaan mo sila. Tandaan mo, hindi naman sila ang Diyos. Amen? Bakit palagi kang nakikinig sa kanila? Bakit hinahayaan mo sumakit ang loob mo dahil sa sinabi nila? Hindi naman sila ang gumawa sa'yo, hindi naman silang nagpalaki sa'yo, hindi naman silang nagpapakain sa'yo, tumutulong sa'yo, nagbibigay ng pera sa'yo. Di po ba? Kapatid, iisa lang ang Diyos na gumawa sa'yo, nagpapalakas sa'yo, bumubuhay sa'yo. Siya lang dapat ang unahin natin na pakinggan, sundan, mahalin at sambahin. Kung gagawin mo ito, kapatid, sinasabi ko sa iyo, magiging mas payapa ngayong mga araw, mas malakas ka, magiging mas matatag ka, magiging isang liwanag ang iyong buhay dito sa mundo.